Good evening everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang repossession process dito sa Pilipinas. Mga kaibigan, tatandaan po ninyo kapag bumili po tayo ng sasakyan, ano po yung hinihingi sa atin ng bangko? Ano po yung hinihingi sa atin ng mga dealers? Una na po diyan ang ating mga ID, pagkakakilanlan po sa atin. Pangalawa po, proof of billing. Ito po yung kuryente, tubig, at iba pang mga utilities. Siyempre, proof of income. Ayan, so napakahalaga po ng proof of income. Bukod dyan, tatanungin tayo kung magkano nga ba ang sahod natin sa loob ng isang buwan, etc. etc. Napakarami pong requirements. Siyempre, ang pinakang importante ay ang perang pambayad na nagkakahalaga po ng 20% na halaga ng sasakyan. Napakalaki po ng 20% mga kaibigan. So, ang ibig po nating sabihin dito, noong mag-apply po tayo ng car loan, tayo po ay nahirapan. Dumaan po tayo sa tama, legal at maayos na proseso. Kaya naman, na-approve tayo at nakuha natin ang sasakyan na ating pinapangarap. Subalit hindi po araw-araw tayo po ay ipinanganak ng Diyos na mayroong sapat na pera araw-araw. May mga panahon, may mga oras na tayo ay magigipit. At yun po ay hindi natin kagustuhan. Kapag dumating mga kaibigan, yung punto na kung saan ay isang buwan, hindi tayo nakabayad. Maaaring mag-umpisa po ang pagtawag ng mga bangko sa atin. Minsan ay isang buwan lamang o 6 na tawag lamang o 5 tawag lamang yan ay i-endorse na kaagad nila ang ating pangalan, yung ating record sa mga collection agencies sa Pilipinas. Tandaan po natin, ang mga bangko ay hindi lamang iisa ang kanilang mga business partner kung tawagin. Marami po silang mga partner na mga collection agencies. So, after yung pangalan natin ay mai-endorse na po sa collection agencies, dyan po mag-uumpisa ang mga kalbaryo natin. Ang napakalaking stress. Tatawagan tayo kada 3 minuto o kaya naman ay sesendan tayo ng SMS at syempre email. At ito po yung pinakang worst, pupuntahan po yung ating lugar kung saan tayo nakatira. Every 3 minutes po ang tawag. Pero mga kaibigan, nagiging minu-minuto yung tawag sapagkat kung ang isang bangko, for example, PS Bank o kaya East West Bank, ay in-endorse po nila yung ating pangalan sa 20 business partners nila. Halimbawa, yung 20 na mga collection agencies, sila po ay gagawa ng paraan na para bagang mayroong paligsahan, mayroong pa-contest kung sino ang makakasingil at makakakuha ng sasakyan sa taong ito. Dito ko ibibigay ang malaking komisyon. Kaya naman nagkakandara pa ang mga collection agencies na makuha, mabawi at ma-repossess ang sasakyan. Okay? So, kalimutan na po natin yung ibang mga pamamaraan na ng pag-collect doon sa sasakyan. Tatawagan tayo, magsesend po sila ng SMS o text o kaya naman ay magsesend sila ng email. Hindi po masyadong nakaka-stress yan. Ang nakaka-stress mga kaibigan ay yung pupuntahan ka, dadalawin ka ng mga collection agencies. Okay? Pero nakaka-stress din yung tatawagan ka. Nakaka-stress din po yun. Okay, ganito po yan. Kapag po pinuntahan ka ng collection agencies, maging kalmado ka lamang. Huwag kang matatakot, huwag kang masisindak. Ano po ang una ninyong dapat itanong sa mga collection agencies? Nasaan ang court order na kanilang pinanghahawakan?
Karamihan po sa mga collection agencies ay walang pinanghahawakang court order. Ano po ang hawak nila? Statement of accounts. Ito yung listahan ng iyong car loan. Ilang buwan kang nagbabayad, ilang buwan kang hindi nakakabayad, at magkano na yung interest na na-accumulate, magkano na yung kailangan mong bayaran. Yun po, sasabihin nila, hindi na kailangan ng court order sapagkat yung hawak naming dokumento ay mula sa bangko. Yan po yung sasabihin nila sa iyo. Hindi na po kailangan ng court order sapagkat itong hawak namin ay galing mismo sa bangko. Mayroong authorization, authority kami na mangolekta at kunin itong sasakyan ninyo. Meron po isang collection agency guys kasi meron po akong previous record. Meron po siyang authorization from the bank, PS Bank po, PS Bank. May authorization siya from the bank na pinapakolekta yung sasakyan, yung bayad. Okay? Kahit na po may authorization from the bank, kahit na po merong statement of accounts na ibinigay ang bangko doon sa mga collection agencies, hindi po ito maaring gamitin, hindi po ito grounds at hindi po ito authority para kunin nila yung sasakyan sa iyong pamamahala. Kahit meron po silang hawak na SOA galing sa bangko, kahit merong authorization galing sa bangko, huwag po ninyong isasauli ang sasakyan. Ang kailangan po ninyo ay court order. Tanungin po ninyo yung collection agency, nasaan ang court order? Kung wala po silang maipakitang court order, hindi nila maaaring kunin ang inyong sasakyan. Meron akong case mga kaibigan. Nagpadala po sila ng summons sa barangay. Pumunta po sila ng barangay at humingi ng tulong. Mga kaibigan, kapag pinapunta po kayo sa barangay, huwag din po kayong kakabahan at matatakot. Ang gagawin lamang po ng barangay ay pagtabihin kayo, pag-usapin kayo, at kapwa magkaroon ng mutual understanding. Ano ba ang dapat gawin? Isasauli mo ba o hindi? Etc. etc. Maging matibay ang inyong kalooban. Huwag ninyong isosole ang sasakyan kahit na ipabarangay kayo. Kung wala po silang pinanghahawakang court order, yun po ay illegal. Okay? Kung sakali, mga kaibigan, na kahit na hindi ka pumayag pero pinilit nilang kunin ang sasakyan, pinilit ka nilang papirmahin doon sa wag po ninyong pipirmahan yun ha, pero pipilitin po nila kayo na voluntary surrender form. Okay? Pipilitin kayo na i-voluntary surrender ang inyong sasakyan. Huwag po ninyong pipirmahan po yun. Nakaready na po yun. Huwag po ninyong isosole. Ang hingin po ninyo, court order. Kung wala po silang court order, wala po kayong isosole. Kung kinuha nila yung sasakyan, pumunta po kayo sa pinakamalapit na police station, mag-file kayo kaagad ng replevin with damages. Ano po yung damages? Sapagkat yung collection agency, kinuha nila yung inyong sasakyan nang wala sa ayos at illegal na pagkuha o repossession. Ang tawag po doon, illegal repossession. Kaya maaari ninyong balikan ang collection agency na kumuha ng inyong sasakyan. Again. Kapag mayroon nagpunta sa inyong collection agency, hingan po ninyo ng court order o yung replevin. Siguraduhin po ninyo na totoo po ang replevin na ipakikita sa inyo. Okay? Maaari kayong tumawag sa bangko. Okay? Pangalawa, pumunta rin po kayo o tumawag din kayo sa Securities and Exchange Commission. Tanungin po ninyo kung mayroong secondary license ang mga collection agency. Kung wala po silang secondary license, they are illegally operating as a collection agency. Ayan. So napakahalaga po na maintindihan po ninyo itong mga prosesong ito sapagkat hindi po madali.
ang mawalan at makuha po yung sasakyan dahil pinaghirapan din po natin yun.